Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kapatid. Ako po si Sister Evangeline Di Maala mula sa CRC Balayan Daughter Church. Samahan niyo po kami dito sa programang Tinapay mula sa Langit, ang ating pang-araw-araw na debosyon sa salita ng Diyos. Ngunit bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri at pinasalamatan ka namin sa panibagong buhay at kalakasan na iyong pinagkaloob sa amin. Salamat po sa karunungan at pag-ibig na inilagay mo sa aming mga puso. Samahan mo po kami ng iyong banal na espiritu sa bawat araw ng aming buhay. Ang lahat ng ito ay aming tinataas sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon pong umaga, ating pong tungayan ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Judges chapter 5 verse 9 na may pamagat na purihin ang Panginoon para sa mga pinunong namumuno at mga tagasunod na sumusunod. Ako po ay babasa sa Judges chapter 5 verse 9. Ang puso ko ay nasa mga pinuno ng Israel, sa mga taong kusang loob na nag-alay ng kanilang sarili sa bayan. Purihin ang Panginoon, purihin ang Diyos. Ang Judges chapter 5 verse 9 ay bahagi ng awit ni Deborah matapos ang tagumpay ng Israel laban sa kaaway. Ito ay mula sa panahon ni Deborah at Barak. Sabi sa talata, "My heart is with the rulers of Israel who offered themselves willingly among the people. Bless the Lord." Sa title na Bless the Lord for leaders who lead and followers who follow, malinaw ang dalawang pangunahing mensahe ng talata. Una, ang pagpapala ay dumarating kapag may mga leader na handang manguna. Hindi lahat ng may posisyon ay tunay na leader. Ngunit sa talatang ito, pinuri ni Deborah ang mga pinuno na kusang loob na tumayo para sa bayan. Hindi sila napilitan, hindi sila tinakot. Sila ay nag-alay ng kanilang sarili para sa gawain ng Diyos. Pinapakita nito na ang tunay na pamumuno ay may tapang, malasakit at kusang loob na pagsunod sa tawag ng Panginoon. Ikalawa, may halaga rin ang mga tagasunod na marunong sumunod. Hindi lang ang leader ang binanggit, kasama rin ang mga taong tumugon at sumama sa laban. Ang tagumpay ng Israel ay hindi dahil kay Deborah o Barak lamang, kundi dahil may mga taong nagkaisa at sumunod. Ang isang leader ay hindi magiging epektibo kung walang mga taong handang makiisa at magpasakop sa direksyon ng Diyos. Ikatlo, ang lahat ng papuri ay dapat ibalik sa Panginoon. Pansinin na hindi nila pinuli ang kanilang sarili. Ang sabi ay, "Bless the Lord." Ibig sabihin, kahit may mabuting leader at masunuring tagasunod, ang tagumpay ay galing pa rin sa Diyos. Ang pamumuno at pagsunod ay instrumento lamang. Ang Diyos pa rin ang nagbibigay ng tagumpay. Ano ang tinuturo sa atin ngayon? Sa iglesia at sa pamilya, kailangan natin ng mga leader na hindi natatakot tumayo para sa tama. May miyembrong hindi reklamador, kundi handang makiisa. Tigit sa lahat, mayroong pusong marunong magbalik ng papuri sa Diyos. Kapag may pastor na tapat, dapat ipanalangin at suportahan. Kapag may ministry, leader na nagsisikap, dapat samahan at hindi hilahin pababa. At kung tayo naman ang tinawag na manguna, gawin natin ito ng may kababaang loob. Sa huli, ang verse na ito ay paalala na ang maayos na pamumuno at maayos na pagsunod ay parehong pagpapala mula sa Diyos, kaya dapat siyang purihin. Ang ating pong maging aplikasyon ngayon, maging tapat sa papel na ibinigay sa iyo ng Diyos. Manguna ka kung tinawag ka, sumunod ka kung doon ka inilagay, at sa lahat ng bagay, purihin mo ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong patuloy na kabutihan at pag-ibig. Salamat sa mga taong iyong itinalaga bilang pinuno at sa mga tagasunod na handang maglingkod. Patuloy mo po kaming gabayan anuman ang aming posisyon. Nawa ang iyong salita at ang iyong kalooban lamang ang aming sundin. Bigyan mo kami ng kapayapaan, kagalakan at pagpapakumbaba. Ang lahat ng ito ay aming itinataas na may papurit, pasasalamat sa pangalan mo Jesus. Amen. Maraming salamat po mga kapatid sa inyong pakikiisa. Patuloy po tayo magkaroon ng kasabikan sa ating mga puso para sa kanyang salita dito sa programang Tinapay mula sa Langit, ang ating pang-araw-araw na debosyon sa salita ng Diyos. Malaya po natin itong i-like, share at mag-subscribe nang sila din po ay mapagpala. Hanggang sa muli, pagpalain po tayong lahat ng Diyos.